ratified ng Kamara at ng Senado mamaya hapon. Can you say nag-prevail yung Senate version na yung 5 months yung postponement? Hindi ko ang pagtingin ko sa mga BICAM. Ang BICAM ay palaging usapin sa pagitan ng magkabilang panel at walang nagpiprevail, kaya ng isang panig. Dahil hindi naman papasaya kung hindi pumayag yung magkabilang panel. So paano yung concern? Sa plebisito ng Yung no. Sa sunod. Anong plebisito? Sa sunod. Hindi anong plebisito? Walang Kasi walang pinupush- provision. Walang provision sa plebisito dito sa BARM postponement law. So basta sir, pa-reset lang siya, pero paano yung pinupush na plebisito para sa Sulu, para sa pag-rejoin niya? Ang pinupush nino, Senator Zubiri? hindi ko alam yun. Wala pang panukalang batas na gano'n ako nakikita. At kung meron man, kailan pa mapapasa yun. Ang nakalagay dito ay mag-i-issue ng rules and regulations ng COMELEC kung sakasakaling i-reallocate ng BTA kasi siya may kapangyarihan mag-reallocate nung 7 seats na naka-allocate sa Sulu. Pwedeng buksan muli ang filing of certificates of candidacy para makapag-file yung mga kandidato sa 7 seats na bubuksan kung sakasakali ng BTA. Specific reason ng postponement ng BARM election, yun nangyari dun sa Sulu, sa assembly sa Sulu. And then may mga nagpo-push nga. Ba't nga ako yung tinatanong? Tanongin mo nun yung mga nagpo-push ng plebisito kasi ang pangunahing rason kung bakit nga hindi sinama ang Sulu dahil sabi ng Korte Suprema, ilang beses nang tinanong at hinintay nyo talagang umuo bago nyo sinama. Sila yung dapat sumagot doon, hindi ako dahil hindi ako nag-file ng panukalang batas na So, yan. sa BICAM po, hindi yun napag-usapan? Hindi na pag-usapan. Kaya Hindi malabo siya, na sir yung maihabol within hindi 5 siya months. malabo, hindi siya pinag-usapan dahil kung sakasakali dagdag rason na naman yan para mapospone ng halalan na hindi na namin tatanggapin. So ano lang yung main reason sir, nung resetting ng election? Dapat nang matuloy ang halalan. Una, dapat nang matuloy ang halalan at hindi pagpaliban ng hindi na kinakailangan pa. Ang pangunahing rason kung bakit nire-reset ito ay security reasons. Manipis ang reallocation o allocation ng ating security forces dahil kasabay ng halalan. Yung sapat na panahon ang hiningi ng security and election officials natin para ma-reposition yung ating security and election officials para matiyak na yung kauna-unahang halalan sa BARM ay tunay na magiging malinis, kapanipaniwala at mapayapa. Sir, sa impeachment, sabi ng House, ipapasa na nila. Ayoko magkomentaryo sa haka-haka, hintayin kung dumating sa amin, kung darating nga sa amin yan, magkomentaryo ako pag nasa amin na. Pero habang wala pa, hindi para sa amin, komentaryohan pa yan. So mag-a-adjourn na yung session tomorrow, parang malabo na sir. Hindi para sa akin na manghulat tungkol dyan, nasa sa kanila yan. Yan ang kapangyarihan nila, papasok lamang ang kapangyarihan naman namin kapag yan ay naisang para sa amin. Sir, may baka daw may court impeachment na 1/3 ng vote, ididirekta na dito. Paano yun, sir? Hindi ko huhulaan, ulitin ko, yung gagawin o hindi gagawin ng Kamara. Desisyon nila yan. Kung ano man ang gagawin namin, kapag nangyari na, doon na lamang ako magkomentaryo. Pero sir, kung kahit mag-adjourn kayo, kung halimbawa approval ng Kamara, pero naka-adjourn na kayo, or mag-adjourn na kayo, so pwede pa rin kayo mag-convene na si Ayoko pangunahan yung gagawin namin. Baka mamaya sayang lang yung laway natin dyan kung wala namang mangyayari. Kung may mangyayari man, doon na lamang ako magpapasyat, sasagot at tutugon sa sitwasyon kapag nandito na sa Senado. Walang communication from the leadership of House Wala. regarding Sir, dun sa BARM lang, bakit, why not 1 year? Masyado mahaba. Why not 1 year? Masyado nang matagal. At actually, ang totoong rason ko, personally, hindi ko alam yung rason iba. Pag 1 year, di masapat na panahon na naman ng Kongreso para i-reset uli yan. Mas maikli, mas maganda para sa akin para wala ng panahon na i-reset pang muli. Dapat matuloy na ang halalan sa BAR. So, kailan mapapadala sa Malacanang, sir? I'm sorry. Pag na-ratify na, ano nang next? Pag na-ratify na, ano nang next? In-expect natin later ratified, ano pong next step na lang? Well, tulad ng ibang batas, kailangan dumaan yan sa executive branch para mapirmahan niya bago maging ganap na batas yan. Ang nilagay namin sa effectivity clause dahil urgent ito ay immediately upon publication sa official gazette. Hindi yung usual 15 days upon completion of publication in the newspaper of general circulation. Yan ay sang-ayon sa desisyon din ng Korte Suprema and perfectly legal. So, SP kailangan bigyan yung House na 5 months na lang yung postponement instead of 1 year. Hindi naman masyado naging matagal yung aming pagpupulong, so siguro hindi naman din naging ganun kahirap. Kaya nga may lamang naman yung pagpupulong namin. So nakumbinsa sila 5 months sa Senado para sa kapataliman. Oo, at ang ebidensya niyan ay pumirma sila sa bicameral conference committee report. Sir, walang blanco. Meron yung number. Okay. Sir, SP, kailangan ba ng supplemental budget ng COMELEC dito? Hindi, inautorize namin na pwedeng gamitin ng COMELEC yung kanilang savings at anumang appropriations na pwedeng ibigay sa kanilang DBM mula rin sa savings. Dahil alalahanan ninyo, may plano rin
na i-postpone ang barangay election. Sa katunayan, bicameral conference committee level na yan. Yung election ng December 2025 ay kasama sa budget pa rin ng COMELEC. So, ino-authorize na namin sila sa panukalang batas na ito sa BICAM na gamitin din yung pondong yon para dito sa BARM election sa October 13 kung sakasakaling hindi na matutuloy yun. Ayoko lang pangunahan dahil hindi pa opisyal na pasado ng magkabilang kamara yan sa bicameral conference. Thank you. Thank you po. Thank you, SP. Sir, yung declaration na ng rice food supply shortage. Oo. Sinabi ko sa inyo, doon na tayo tumanapit. Ay, so sige, huwag na ka na. Ano. Doon na tayo ngayon. Ngayon na, sir. Game. Ayan. Yung declaration, sir, ng Department of Agriculture. Bahagi yan ng kapangyarihan ng Department of Agriculture kung ang layunin naman ay matiyak na maibebenta sa tamang halaga ang pangunahing mga presyo ng bilihin na kinakailangan ng pamilyang Pilipino. Bakit hindi? Suportado ko yan. Pangalawa, ang pinakamalaking rason kung bakit mataas ang inflation natin ay food inflation. Kapag ka mapababa natin ang presyo ng bigas at mga pangunahing bilihin at pagkain, bababa ng malaking porsyento ang ating inflation. So tama lang natutukan yan ng administrasyon. Isipin nyo kung mag less than 1% ang ating inflation, bunga ng pagbaba ng presyo ng bigas at iba pang pangunahing bilihin. Napakalaking bagay yan pagdating sa pananalapi ng pamahalaan, lalo na kung umutang tayo at magbabayad tayo dahil interest ay bababa. Sir, pa-react lang po, may bago pong CEO at President yung PhilHealth, Dr. Edwin Mercado. Dapat sana noon pa, pero huli man daw at magaling pa rin, at huli pa rin, okay lang. Tinatanggap namin yung bagong halal at piniling nominado ni Pangulong Marcos sa PhilHealth. Dapat lamang naman talaga palitan ng PhilHealth dahil sa mahabang panahon, hindi nito ginawa at tinugunan ng pangunahing pangailangan sa kalusugan ng ating mga kababayan. At yan ang pangunahing rason kung bakit ginawa ng Kongreso yung ginawa niya nung nagdaang budget. Sana may saayos ng PhilHealth lalo na pagdating sa benepisyo ng ating mga kababayan. Sana expectation sa bagong leader. Napalitan talaga yung leader, sir, ng PhilHealth. Expectation sa bagong leader ay wag niyang gawin yung ginawa ng kanyang predecessor. Tutukan ng benepisyo na dapat binibigay sa ating mga kababayan at tiyakin na match ito sa pangailangan talaga ng ating mga kababayan. At hindi ko anong gusto lang nilang bigay base sa sarili nilang convenience. So, problema talaga, sir. Sir, sabi niyo dapat baguhin talaga yung PhilHealth o baguhin yung leadership, sir? Yung leadership. Naging issue naman na yan dito noon pa, pinanawagan na ng ilang mga senador din na nagdaang mga ligo. So, ngayon, sir, talagang ginususunod talaga baguhin yung leadership ng Duterte. Oo, dahil mula nung una pa lang namin pagdinig, hindi na niya natutugunan yung mga pangunahing issue na ni-raise doon sa mga pagdinig na ginawa sa Senado, sa pangunguna ng ilang mga senador. Should that be based for the impact ng trade war ni Trump sa Mexico, Canada? Sa tingin ko hindi, dahil kung makikinig kayo sa balita, nag-usap na si Pangulong Trump, si Pangulong Trudeau at ang Pangulo ng Mexico. Pinag-uusapan na nila at ang sabi nila, maganda rin naging usapan nila. Tingin ko ay touring lamang ito. Kumbaga sa palengke, touring ito, beginning proposition ito. Pero hindi ito ang ending. Ika nga si Trump, dinadala talaga sa sukdulan yung kanyang trade policies. Nasa paniniwala ko ay exciting man panoorin, pero hindi naman darating dun sa magkakaroon ng open trade war sa pagitan ng mga bansang ito. Mas malaki mawawala sa kanila kung matutuloy nga itong trade war na nabipinto. So, yung touring, you mean bargaining? Touring yan.